At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang social media matapos kumalat ang mga emosyonal na posts at video edits na may kaugnayan kay Ferdinand Marcos Jr. Maraming netizens ang nagpatanong matapos mag-viral ang mga haka-hakang may malaking pangyayaring umano'y ikinagulat ng buong bansa. Dahil dito, sari-saring reaksyon at emosyon ng bumaha online habang patuloy ang usap-usapan tungkol sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Samantala, naging sentro rin ng atensyon si Liza Araneta Marcos matapos iugnay sa mga larawan at video na sinasabing nagpapakita ng matinding emosyon. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang, mabilis na pinag-uusapan ng publiko ang umunoy nakakaiyak na eksena na lalong nagpaigting sa mga spekulasyon online. Marami ang nagpahayag ng pag-aalala habang iba naman ay nananawagang iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Habang lumalalang diskusyon sa social media, ilang observers naman ang nagsasabing posibleng bahagi lamang ito ng misinformation at edited contents na madaling kumalat sa internet. Ayon sa kanila, malagang hintayin ng opisyal na pahayag bago paniwalaan ang mga mabibigat na aligasyon at emosyonal na claims na umiikot online. Gayunpaman, hindi pa rin napigilan ng publiko ang magbigay ng kani-kanilang opinyon at reaksyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na anunsyo ang Office of the President of the Philippines kaugnay sa mga viral na usap-usapan. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Sa gitna ng matinding ingay online, nananatiling palaisipan kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawang kwento lamang sa social media. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. So actually, meron tayong mga kababayan, okay? Okay, here we go. Okay, tingnan natin. Dito sa Supreme Court e-library, mga kababayan, may record siya. Ayan, 1996, nangidnap na ang gago. Alright? Ano sabi dito? Ang desisyon, People of the Philippines, Apeli versus James Mercaida, Ramil Madriaga, Lagunoy, and Rosendo Madriaga, Ibanaag, appellants. Okay? Ito ang desisyon. Well, huwag na nga tayo basahin yung desisyon. But anyway, may record siya talaga since 1996 ng pangingidnap. Okay? Then ngayon, mga kababayan, right? May record siya ng pangingidnap. Itong taong ito na nagsinsabi na si Inday Sara daw ay tumanggap ng pogo o drug money doon sa kanyang campaign in 2022. Although, sinasabi dito sa record na napawalang sala sa Supreme Court, okay, noong March 14, 2003, alright? But, again, noong 2023, inaresto uli siya, okay, ng PNP Anti-Kidnapping Group, itong Ramil, the same person, okay, dito sa Cainta Rizal, bilang isang paribago na namang leader o namuno sa kidnap or ransom syndicate. At itinuring pa siyang top 5 most wanted. Alright? Ngayon, mga kababayan, sa kasalukuyan, ang sabi dito ay nagkaroon ng, actually, nabanggitin ni Spokesari sa kanyang vlog na nag-conduct ng raid ang mga pulis sa isang farm sa Laguna na konektado dito sa Madriaga na ito. And now, ngayong December, a few days ago, 'di ba, ay binulabog niya ang mga daga sa loob ng kulungan. Okay? Binulabog niya sa kasinungalingan at natuwa naman ang mga bangag na tunay na nakinabang sa pogo money. Alright? Na sinasabi niya sa kanyang affidavit na hindi natin alam kung sinong fiscal ang pumasok doon sa loob ng kulungan para makipagsabwatan sa kanya. Sabi nga ni Spokes, baka ito ay parang possible na ito ay maging bargaining agreement na idiin mo si Sara Duterte, papawalang sala ka namin sa iyong kasong kidnapping. Di ba?
So, paano mo papaniwalaan yung taong ito na nangidnap na? Isang beses, dalawang beses. Mga kababayan, dito nung natin makikita na talagang itong Bangag Jr., Tambaluslos at Lisa Tanas ay julul na. Meaning, gusto nilang, sabi ko nga, i-deflect, gusto nilang ilipat o ilihis ang issue ng kinasasangkutan nila si Sandro Marcos, lahat ng mga yawa na yan, mga palangga, at si Sara ang malagay dito sa kanilang mga kasinungalingan na tumanggap ng suhol or pogo money. Okay? Sabi ko nga, hindi na ito bago. Dahil nung 2023, nung binlog natin, November, yung O-Plan, Eliminate the Enemies, sinabi ko na to sa iyo na hindi nila titigilan si Inday Sara. And now, they're preparing for impeachment sa next year. Then, yung kakasuhan sa ombudsman, lahat na lang, lahat na lang ng pwedeng panggulo nila sa, sa ating vice presidente, ay talagang, mga kababayan, ay talagang kanilang, hindi nila titigilan ito. Okay? Ngayon, yes. What else? Now, syempre hindi tayo naniniwala dyan dahil nasa bilangguan yon. Walang credibility yung taong yan. At buti sana kung ang kaso niyan is mild lang o civil case lang. Ang kaso niya, kriminal, nangidnap. According to Spokesari, may namatay pa na 3 doon, allegedly 2 kidnappers and 1 police. Ang namatay during the operation nung siya ay hinuli ito. Nung ni-raid ang bahay niya, itong taong ito. Tapos ngayon, mga kababayan, bago ko ilabas yung pictures or yung Pogo, nakita nyo na yun, Pogo pictures, kasama si Bangag, si Lisa Tanas, kaya talagang dapat na mag-ingat si Inday Sara. Okay? Mag-ingat talaga, lalo na dito ngayon, ipasok na natin yung mga alpot. 'Di ba? Ang portrayal nitong nitong taong ito, itong si Madriaga, ay close kay Inday Sara. Nagpicture, 'di ba? Nag-run ng campaign, ng mga movement, chuchu para kay Inday Sara, 'di ba? May movement itong taong ito. Ganun ang mga sindikato. Ganun ang mga mafia. Na kapag meron silang gustong gawin, yes, this is the version. Susan, pag meron silang gawin, didikit sila, let's say kay Pangulo Duterte, kay Inday Sara, magpa-picture, gagamitin nilang optics o black propaganda. Kaya mag-ingat si Inday Sara, eto ngayon ang ginagawa ng mga alpot. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang dami picture ng mga alpot, di ba? Di ba kayo, naniwala kayo kaagad? Ginamitan kayo ng optics ng picture, pinaperma si Sara. Sabi ko sa iyo, kahit kidnapper, magpapapicture kay Sara, di ba? Buti sana kung kabisado ni Sara lahat yan alpot, lahat yan kidnapper. Kapag nasa crowd yan, pag may nagpapicture yan, kahit mamamatay tao, nagpapicture kay Sara, hindi naman siya pwedeng kung hindi natin alam na manggugurgur pa lang, ay teka, ayaw ko magpapicture sa'yo, mamamatay tao ka. Hindi gagawin ni Sara yan. Tulad dito, kinampanya. Dito kayo kumuha ng hugot, ng halimbawa, na pwede talagang gamitin si Inday Sara. Dito mo, 2022, nangampanya-kampanya kay Inday Sara. Di ba? Tingnan mo ang laman ng balita ngayon. Ano ang laman ng balita, mga kababayan? Puro si Inday Sara ang kanilang, okay, ang sabi dito? Inday Sara, okay? Oh, by the way, papaimbestigahan daw ng Congress, okay, ni Abante. Yang hayop na yan ang pagsisiwalat ni Madriaga. Okay? O pag-open na naman sila ng investigation. Ayan. Alright. So mag-open na sila ng investigation. Okay. Ano sabi ni Abante? Mag-open sila ng investigation dahil nga itong hindi daw ito pwedeng palagpasin. Sabi ng mga julul, ang isiniwalat ng isang nakakulong sa piitan dahil sa kidnap for ransom, mga kababayan, at may 3 namatay na
may involved na tatlong namatay during that time nung siya ay nire-raid ang bahay niya, nung inuhuli siya, tapos ngayon, binibigyan ngayon, okay, ng diin, ng saysay, ng mga bangag diyan sa Kongreso na ito ay paiimbestigahan dahil sinabi nitong Ramil Madriaga na si Inday ay tumanggap ng pogo, chuchu, which is hindi tumanggap si Inday personally, even before sa kanyang testamentong gawa-gawa. Kaya ito talagang mag-iingat si Sara. Hindi lahat ng nagpapapicture kay Inday Sara, mga kababayan, ay close sila. Like ako, ilang beses na ako nagpapicture kay Inday Sara, close ba kami? Diba? Pwede ako magpanggap. Close kami ni Inday, chami-chami, ganun-ganun. Maniniwala kayo, di ba? Kung ako ay sindikato, scammer, o team alpot, but hindi natin yan ginagawa. Dito mapapahamak si Sara, dito lang. Itong issue natin na kahapon, dapat hindi dito titigilan, dahil itong team alpot, hinahunting nila ngayon, yung nagtanong kay Inday Sara na VP. Marami kasing gustong linawin o linawin o concern na itong pagkukuha ng mga importanteng impormasyon katulad ng pasaporte, ID, and everything, address, ay, tama ba ito or what? Dahil sinabi ni Sara Duterte mismo, ni Inday, na hindi naman ma'am kasi okay naman, sabi na nagpapirma, hindi naman concern ang passport. Malinaw pa sa sinabi ni Inday na name, city, country, and initial. Dahil na-boljak natin, nasunog natin ang mga alpot, galit na galit sila ngayon. Ang balita ko, hinahunting nila ngayon itong taong nagtanong. Ano sila, mamamatay tao, huntingin nila? Ano to mga putang inang ito? Nakita nyo na? Kaya ito sa mga nataong nasa likod ni Inday Sara, talagang dapat hindi niya binibigyan ng tsansa, okay, na makapasok ang mga NPA, rebelde, alpotera, magagamit, katulad dito ni Madriaga. Sabi ko nga, hindi naman pwede kasi si Sara na ang lumalapit sa kanya, mga OFW, malay ba ni Inday kung sinong tarantado dyan? Kaya dapat nga, yung protocol talaga ni Inday, yung mga gwardiya talaga ni Inday, abtik yun mo. Alerto ka mo. Kasi katulad nito, ito magandang halimbawa, okay, mga kababayan, na pwede talagang magamit si Inday Sara ng mga hinayupak na ito. Ulit, siguro naman, naliwanagan na kayo sa ating issue dito sa passport. At ngayon, galit na galit, bumubula ang bibig ng mga Team Alpot, Team Chipmunk. Imagine mo, hahantingin nila yung nagtanong. Bakit nila hantingin? Kaya pag may nangyari dyan sa nagtanong na yun, alam nyo na kung sino ang gumawa ng katarantaduhan. Yung grupo ng mga Alpot, ng mga double agent. Bakit mo hahantingin? Kasi na aking nabalitaan, mga kababayan, alright? Kasi daw, hindi naman daw reporter ba o journalist yung nagtanong. Bakit ang nagtanong dyan? Journalist ba yan? At walang ganyang protocol si Inday Sara. Lahat ng pwede magtanong na willing niya, sinasagot niya. Hindi siya nagja-judge kung ikaw ay journalist ay kung ikaw ay hindi. Tapos i-apply nila yung kaputahan nila dito sa nagtanong na ito, hinahunting nila ngayon kasi nabukelya sila na hindi nila kailangan manghingi ng pasaporte para i-jeopardize ang mga information ng ating mga kawawang mga palanggang OFW. Okay? So, lesson learned dito sa issue na binabaliktad ngayon ng bangag. Si bangag lahat to, si Lisa Tanas to, imagine mo nakakulong. Sinong mag-uutos yan? It's either may bargaining na gano'n, o sige, pumirma ka dyan, o tinutukan siya. Ikaw, Madriaga. Isang bala ka lang. Pag hindi mo pinarmahan yan, pag hindi ka nagsalaysay, papasabugin ko ang julo mo. As simple as that. Pero syempre, araw-araw nating lalabanan itong mga hinayupak na ito. Ibibintang nila kay Sara ang kaputahan nila.
Alright? Kaya mag-ingat sa mga alpot kasi ang mga alpot, walang kasing puta sa lahat ng mga puta. Sabi ko nga, binibenta nila ang bilat nila sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng koneksyon. Lalo na yung leader nila na alap-apon ang bilat. Okay? Yan, mag-ingat kayo dyan. Sino yung mga nasa likod ni Inday? I don't know, hindi ko naman kalala yung mga nasa paligid ni Inday. Ang naalala ko lang si Kateki. Pero syempre, marami yan sila. Pag-iingatin si Inday Sara kasi lahat ng kibot ni Inday Sara, okay? Kaya nga, alam nyo, nakakatuwa din natin mga kababayan sa dahig kasi minabuti nilang iklaro itong issue na to tungkol dito sa passport na to. Kasi nga, ginagamit nila yung optics. Pumirma na si Sara. So, kunin na namin yung yung inyong mga pasaporte. At sinasabi, minumura pa kami. 'Di ba? Sabi nila Edwin ng Team Alindog, nila Yumi, minumura daw kami na kung wala daw kaming maitulong o magawa ng mga ini-initiative para mapalaya si PRRD, manahimik daw kami. Kita mo yung mga ulul. Akala mo mapapalaya nila si PRRD sa pamamagitan ng mga kaputahan nilang petisyon? Gagamitin na yan sa pang-scam. Kasi ang sabi ni Inday, hindi naman yan i-verify ng korte isa-isa at wala sa rules. Yeah? Na dapat verifikahin mo isa-isa yung mga pasaporte. Kaya kayo kinukuhaan ng telephone number na pasaporte para sa kanilang pagbibenta ng kanilang kaluluwa, pag-solicit, o baka may medyo pugi-pugi pa, o baka pwede naman, o mga ganon. Baka pwede ibikangkang ko yung kipay mo, chuchu-chuchu, ganyan. So don't ever give your phone number. Makinig kayo kay Sara Duterte. Kung gusto niyo pumirma kayo initial. Wala naman tayong, hindi namin kayo pagbabawalan. Sabi nga ni Inday, initial lang. Huwag niyo ibigay ang phone number, tapos gigil na gigil sila. Paano yan kapag ginano ng Supreme Court, ganyan-ganyan, binerify kung totoo talagang taong ito. So, ginagago kayo. Si Sara na mismo nagsabi, mas powerful pa sila kaysa kay Sara Duterte, kay Inday. Ito yung pag-iingatan nyo, mga palangga, sa likod ni Inday. Ito, tingnan mo, nagpa-picture lang, nag-campaign lang, nagkaroon lang ng movement. Di ba yung ginagawa nila, movement din yan. Movement ng mga alpot na kunyari sila lang ang bukod tanging may contribution dyan sa mga initiative na kadyutahan. At tayo mga sumusuporta na hindi nagpapa-initiative, wala tayong kwenta, sila lang. Sige nga, kung effective yung kaputahan nyo, palayain nyo nga si PRRD bago magpasko. Sige nga. Sige. Palayain nyo si PRRD bago magpasko. Kasama yung mga lawyers na mga ulul na nagtotolerate sa inyo. Whoever they are. Yung mga ulul na mga lawyers sa likod nila, na alam naman ninyo mga lawyers na mga ulul na hindi mapapalaya si PRRD. Mga traidor kayo. Suportahan, nye, biga-biga, alpot-alpot, patotot. Diba? Tanga-tanga. Hindi nga kayo nakabisita doon kay PRRD, mga putangin na nyo. Sino? Sino ang lawyer nasa likod? Sige nga. Hindi ba naman kayo mga ulul, ginagago nyo yung taong bayan? Nasuporta kayo sa mga alpot, napapalaya nyo si PRRD dyan? Sa petition na yan, kung magaling kayo, ng mga nasa likod ni PRRD, kung magaling kayong lawyer ni PRRD, hindi nakidnap si PRRD. Yaan ang pakatandaan nyo. Kaso mga ulul kayo. Wala kayong alam kung di sumipsip kay PRRD gumamit at nagkapera pa kayo, mga hayop kayo. Now, ngayon si Inday Sara, binabaliktad ng mga ulol. Ito, 2024, tignan nyo yung post ko. Naalala nyo yung posting ko? Lakihan natin, mga hitad. Balikan ko kayo. Nakita nyo ba yan? August 29, actually more than March, March, kailan ba yan? March 1 ko pa yan, ha? March 1 ko pa yan pala. Ayan, nakasa taas, nakita nyo yung date? Wait. March 1. Nakita nyo yung date sa taas, March 1 yan, 2024. Nakita niyo yung picture ni Rainier Chu. Ayan si Satanas, ito si Cassandra Ong, Whirlwind Corporation, yung hinahunting nila, nagbigay yan ng pera. Yan mga Chinese business personalities na yan. Yan yung Rainier Chu. Okay?
Ngayon, anong sinasabi ko dyan? Okay, post from last year. Actually, not on March to eh. Okay? Anyway, okay, last year. Tignan natin. Sabi ko dyan, from last year, nang ilabas ko ang picture ni Lisa Tanas at Marcos Jr. na kasama ang mga Chinese Pogo operators sa restaurant, sabi ng mga bangag, AI daw. Sinabi yan ni Tichico, AI daw, nataranta sila. Kahit hanapin niyo yung article, yung kanilang special envoy to China na si Tichico. Sabi nila, nung nilabas ko yung picture na yan, itong picture na yan, ayan si Tichico, Benito Tichico, special envoy to China. Kung nakikinig kayo dito sa akin, kabisado niyo to. Sabi niya, ay AI yan, sinungaling, fake news yan si Maharlika. Pero nung August 26, kinonfirm ni Atty. Topacio na abogado ni Cassandra Ong, ang picture ay authentic. Then, the next day, nung kinonfirm ni Topacio, the next day, nataranta si Benito Chico at ang iba niyang mga kasama sa picture at inamin nila na totoo ang picture. Pero kuha pa daw noong 2020 kasagsagan ng pandemic. Pero syempre, hindi sila makakalitas sa mata ni Maharlika at ni Cathy Binag. Okay? Pero ni isa sa kanila walang mask at ang mga Chinese Pogo operators ay nagpa-picture lang daw kay Bangag at hindi daw sila magkakilala. So pag pinagtyagaan namin ni Cathy Binag at sabi ko nga, wala! Nakita namin ang picture sa Google search na noong June 2022 sa birthday celebration ni Sandy Daza na BFF, okay, ni Marcos Bangag Jr. ay kasama pa rin nila si Rainier Chu na nagpa-picture lang daw sa kanila. So ano to, stalker si Rainier? At mabait lang ba si Bangag na pinaupo pa siya sa tabi niya? Kaya sabi ko, hindi nyo kami malolokong mga mafia kayo. Ang istorya niyan, eto. Ayan. Sino yung mga picture na yan? Ayan, ito yung Rainier. Nakita niya Rainier Chu. Ang paliwanag ni Tichico dyan, ito, yung Benito Chico na special envoy to China, fanboy lang daw ito si Rainier. Nakipicture lang daw to. At sinabi nga sa una, AI daw to. Diba? Kahit hanapin niyo yung mga palangga, ang sinasabi ni Maharlika, correct yan. Dahil syempre, misvindicated tayo. Ang kwento niyan, mga kababayan, ng ating puting ahas, ang hari at reyna ng Pogo ay si Lisa Tanas at si Bangag na sila ay binigyan ng pera ng mga Pogo operators noong 2022 election. Pinaliwanag ko dyan na si Rainier Chu ay katabi ng nakaitim. Diba? Si Chu ay kababata palayan at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo operation gamit ang serbisyo ni Lisa Tanas sa most law firm. Lahat ng halos Pogo operators ay dumadaan sa law firm ni Satanas noong hindi pa bago mag-2022, bago pa sila umupo diyan sa kanilang kabangagan. Now, ano sinasabi ko dito? Last year. So from 2016 to 2022, ang anumang negosyo ng mga Chinese na gustong pumasok sa Pilipinas ay dumadaan sa consultancy ni Lisa Tanas habang walang trabaho si Bangag. Kumita sila dyan ng matindi. Ayon nga sa ating puting ahas, si Chu di umano ang tulay ng Pogo operators sa mag-asawang sindikato, si Lisa Tanas at si Bangag. Si Chu rin di umano ang namuno ng fundraising sa Pogo Association para sa 2022 elections. Labas ang grupo sa pamumuno ni Kim Wong. Diba? Nagkaroon sila ng rivalry. Pinaliwanag ko na yun sa inyo. 2 beses nag-fundraising ang mga Pogo na pumasok sa tulong ni Lisa Tanas. Unang fundraising ay nagkamal ang mag-asawang Bangag at Satanas ng 250 million pesos. Next, sa pangalawang fundraising, 500 million naman. Ang pera ay diniretso sa bilat ni Lisa Tanas at dinala sa Nara, doon sa bahay nila sa Forbes Park, sa tirahan ng mag-asawang Addictus. Kaya, nung nalaman di umano ni Kim Wong, nagbigay ito sa mag-asawa, si Kim Wong, ng 750 million, ayon sa ating puting ahas, para tablahin lang ang grupo ni Chu. Nung nanalo si Bangag, inilagay ni Satanas ang isang matalik na kaibigan ni Bangag na si Altenco. Diba? Altenco sa Pagcor.
Pumayag si Bangagdal, sinabi ni Satanas na 1 taon lamang si Tenko at may aayusin lamang ito sa PAGCOR. Nakalagay yan sa libro ni Attorney Vic. Ang unang ginawa ni Tenko ay kinansela ang POGO licenses at nag-issue ito ng provisional licenses sa mga pinaboran nila. Kung kaya't bumaba ang numero ng POGO sa bansa. Pero di nila mapakialaman si Kimong na isa sa may mother franchise ng online gaming na galing sa CEZA sa Cagayan. So gumawa rin si Altenco ng ibang panuntunan kung kaya ang POGO ay naging IGL. Alright? Ngayon, mga kababayan, eto yan. Yan. Last year ko pa sinabi sa inyo. Bakit ayaw imbestigahan ito, mga palangga, bakit ayaw imbestigahan ito ng Kongreso ni Abanting Hayop na yan, dyan sa Senado? Bakit si Sara naman ngayon, di ba? Si Sara naman ngayon ang, well, actually hindi na dapat natin tinatanungin. Alam na natin. Sabi ni Russell, si Zoraida hindi tuta ni Risa, alaga ni Tamba si Zoraida together with Clarita. I know that. Eh di ba in-expose ko sa inyo si Zoraida na nanghingi ng 2.5 million